return what is not yours. Isinosoli ang hindi atin. Yun ang sinabi ng Diyos kay Abimelech. Kinuha niya ang hindi niya asawa, kaya sabi ng Diyos sa kanya, isoli mo yan. Ibalik mo agad yan. Hindi yan iyo. Dahil pag hindi mo yan ibinalik, papatayin kita at ang iyong bayan. Ipinasosole. Ang ganda siguro nun, ano? Pag hindi iyo kinuha mo, hindi mo sinole, sabi ng Diyos, papatayin kita. Isosoli nyo ba? Ano? Diba? Sabi ng Diyos, isoli mo yan agad. Pag hindi mo yan isinole, papatayin kita at ang bayan mo. Soli naman siya agad. May banta eh. Papatayin siya. So return what is not yours. Anong ginawa ni Abimelech? Kinaumagahan, gumising agad siya ng maaga, sinole. Tingnan niyo yung sabi niya sa English. Therefore, sabi niya sa verse 8, Abimelech rose early in the morning. Na naginip siya, binangungot, pagkagising niya, diba? Siyempre, madaling araw na yon. Pagbangon niya, isinoli niya agad si Sarah sa kanyang asawa. Kasi babanta ka ba naman papatay pag di mo sinoli? Sinoli niya agad. Kaya mamaya pag-uwi niyo ng bahay, mag-inventory kayo. Tignan niyo yung mga kaldero niyo, inyo ba yon? Baka may mga naka-engrave na pangalan, hindi pala inyo, nasa inyo. Isoli niyo na. Diba? Kasi tignan niyo ha, baka meron kayong mga gamit sa bahay na hindi inyo. Mag-inventory kayo mamaya. Pwede ba yan? Tingnan nyo lahat ng gamit nyo sa bahay mamaya, ha? Baka may mga damit dyan, may mga upuan, may mga kaldero, may mga kung ano-ano na hindi pala inyo. Diba? May stapler kayo, may kung ano-ano kayong hiniram na hindi pa nyo na isosole. Tingnan nyo mabuti. Baka napamahal na sa inyo eh. Ano? Isoli na ninyo. Diba? Pakisole. Pakisabi sa kadabi, pakisole. Ang hindi iyo. Pakisoli ha, isosoli natin yan mamaya, ano, yung mga gamit na yan. Anong sabi ni Job nung mawala ang lahat ng bagay sa buhay niya? Nawalan siya ng 10 anak, magandang kalusugan, mga ari-arian. Nagalit ba siya sa Diyos? Nagtampo ba siya sa Diyos? No. Ang sabi niya, ang Diyos ang nagbigay, siya ang nagpahiram, binawi niya, purihin si Yahweh. Meaning, sinabi niya, at least pinahiram niya ako, binigyan niya ako, ngayon binawi na niya, ang pahiram niya, diba? Kanya naman yun. Sabi niya, isinosoli ko na siya ngayon. So, isosoli. Yan ang ibig sabihin, mga kapatid. So, willing magsoli itong si Job. Levitico 6. Sinabi pa ni Yahweh kay Moises, ito yung mga laws na ibinigay sa Israel that time. Nagkakasala ang sino mang magkaila tungkol sa isang bagay na inihabilin sa kanya. Ang sumira sa kasunduan, ang magnakaw o magsamantala sa kapwa, at ang mangangkin ng isang bagay na napulot at manumpang iyon ay wala sa kanya, babayaran niya ang kanyang ninakaw o anumang napulot o inihabilin na inangkin niya. Ibabalik niya ang alinman sa mga ito at daragdagan pa niya ito ng 5 bahagi ng halaga niyon. Napansin niyo? Inihabilin lang sa'yo, inangkin mo na. Inihabilin lang, ha? Di ba may gano'n, inihabilin lang. Tapos nakalimutan nung naghabilin, tapos iniyo mo na. Di ba? Sabi niya, may napulot ka, hindi naman iyo, itinanggi mong nasa'yo. Di ba? Sabi niya, pag nanakaw yun. At dahil pag napatunayan yan, sabi ng Diyos, isosoli mo na yan, hindi lang yun, may dagdag pa, 5 times. Pero mo hinihabilin lang, ano? Nahihabilin lang sa inyo, inangkin mo na. So meaning, hindi pa rin iyon. Naihabilin lang eh. So pag meron tayong hindi atin, anong gagawin? Isosoli. Basta hindi iyo, isosoli mo. Mag-inventory tayo mamaya. Baka may gamit ang kapilya na nasa bahay nyo, isoli nyo, isusumpa kayo. Ano? Pero nyo, hanggang ngayon, nasa inyo pa ang kaldero ng kapilya. Ano? Di nyo na naisoli. Ano? Tapos upuan, nasa inyo, pangalan pa, naka-engrave pa, Church of Christ. Ano? Tapos nasa inyo. Ano? Isosoli yan lahat. Ano po? Yan ang ibig sabihin. Kinakabahan ba kayo? Papatayin kayo ng Diyos. Pag hindi naisoli yan, ano? Isinosoli ang hindi atin.